Matapos nang makaalis sila Shu, ay sinabi ng Thunderbolt na pamilyar umano ang amoy nila sa kanya, sabay tanong sa kung nagbalik na daw kaya si God Lu Shu para sa kanila. Samantala sa loob naman ng tunnel ay napansin nila Shu na puno ito ng mga ugat ni Gu Qin, kaya naman sinabi ng ating bida na kakaiba talaga ang mundong ito, habang si Carol naman ay sinabi na hindi nila pwedeng maliitin ang kapangyarihan o lakas ni Gu Qin. Kaya naman sinabi na lang ni Shu na sa totoo lang umano, ay nahijitin ng ruin na ito ang kanyang inaakala, dahil inaasahan na nga daw niyang may mga misteryo sa loob nito, pero hindi naman niya inaasahan na ang mga nilalang dito ay nagmula pa ng sinaunang panahon. Sinabi nga din niya kay Carol, na sa palagay umano niya ay may kinalaman si Gu Qin sa World Tree, pero nanatili lang namang nakangiti at nakatitig sa kanya si Carol. Kaya naman agad na binaling ng ating bida ang tingin niya sa iba, habang napapatanong sa kanyang sarili kung ano ang nangyayari, at kung bakit daw kakaiba ang nararamdaman niya magbuhat nang pumasok sila ng tunnel. Ilang sandali pa nga habang patuloy silang naglalakad, ay tinanong ng ating bida kung kamusta na daw ngayon si Carol, na sinabi namang ayos lang siya, at nanatili nga lang daw siya sa Changbai Mountain ng mahigit 1 taon. Agad nga ding kinilabutan ng ating bida, nang sabihin ni Carol ang kanyang pinagkakaabalahan habang nasa Changbai Mountain siya, at ito nga ay ang 6 na oras na pag-meditate, 6 na oras na tulog, 6 na oras na pagtunganga at higit sa lahat, ay 6 na oras kada araw niyang iniisip ang ating bida. Hindi nga makapaniwala si Shu kay Carol, na agad niyang tinanong kung bakit umano napaka-prank ka pa din niya, sabay sabi na hindi ba at nawala ang alaala mo, paano mo akong naisip o iniisip. Pero may kasabihan nga daw sa China, na kahit pa maging abo na lang ang ating bida, ay makikilala pa din siya ni Carol. Kaya naman agad na tinanong ni Shu kung sino ang nagturo sa kanya noon, dahil ang mga ganong salita nga daw ay dapat sa kaaway lamang niya sinasabi, sabay tanong na din kung nais na ba siyang mamatay nito, pero tinanong lang naman ni Carol kung ano ba ang tamang kasabihan. At dapat nga daw na sabihin ni Carol ay, kahit pa mawasak ang daigdig, o matuyo na ang mga tubig sa dagat, ay hinding-hindi pa din kita makakalimutan, at bigla nga niyang pinasalamatan ang ating bida sa kanyang sinabi. Kaya naman bigla itong nagtaka, at mukhang bumalik na nga daw talaga ang memorya ni Carol, sabay sabi na naisahan daw yata siya ni Carol, upang banggitin ang kasabihan sa kanya, at kung ang Carol ba sa kanyang harapan ay ang dating Carol pa din daw kaya. Pero habang nag-uusap nga sila ay nakaramdam ng kakaibang aura ang ating bida, kaya naman agad nitong nilabas ang kanyang sun mirror upang tanglawan ang naramdaman niya, at isang lampara nga lang ang kanilang nakita. Samantala sa Forbidden Land naman, ay tinatanong ng Thunderbolt kung sa tingin ba ni Gu Qin ay si Shu ang bagong God Lu, dahil kanina nga daw ay pansamantala niyang naramdaman ang presensya ni God Lu sa ating bida. Pero ang bata o ating bida nga daw ay walang nakakamatay na aura tulad ng kay God Lu, at bukod dun ay hindi naman daw sila magkamuka, kaya sa palagay umano niya ay nagkamali lang siya at hindi si Shu ang hinihintay nila. Seryoso ka ba talaga sa mga sinasabi mo, tanong naman ni Gu Qin? Dahil sa palagay nga daw niya ay nais mapalapit ng Thunderbolt sa ating bida kahit pa madalas silang mag-away o babagan. Bukod dun ay dinala nga daw niya sila Shu dito kay Gu Qin, upang tulungan na makalabas ng Forbidden Land. Pero tinanong lang naman ng Thunderbolt kung ano ba ang alam ni Gu Qin, sabay sabi na sinusubukan lang niyang timbangin ang lahat, dahil hindi nga daw sila sigurado kung siya ba talaga si God Lu Shu o hindi. Magulang ka na talagang bakulaw ka, wika naman ni Gu Qin. Pero inaasahan nga daw niya na sana ay ang ating bida na ang bagong God Lu, dahil matagal na silang naghihintay sa lugar na ito. At bigla namang tinanong nito kung ang isang lalaki daw ba ay nasa lagusan pa, sabay tanong na din kung kukuhanin o pupulutin daw kaya siya ng ating bida, pero sinabi lang naman ni Gu Qin na nakadepende na daw ang lahat sa swerte niya. Samantala sa loob naman ng tunnel, ay sinabi ng ating bida na ang tunog at naramdaman daw niya ay mula sa lamparang ito. Sabay tanong na din kung nahulog kaya ng ibang dumaan sa lugar na ito ang lampara. Baka nga nahulog nila, wika naman ni Carol, sabay sabi na mukhang hindi umano pangkaraniwan ang lampara, agad nga din niyang sinabi na dapat ay iwan na lang nila dito ang lampara, dahil maaari umano itong balikan ng kung sino mang nagmamay-ari nito. Pero bigla ngang nagulat ang ating bida nang lumabas ang aura mula sa lampara, kasunod nga nito ay ang paglabas ng isang espiritu mula sa lampara na hawak ng ating bida. Agad na din niya itong sinilaw gamit ang sun mirror, kaya naman napapatanong ang espiritong ito sa kung bakit umano sobrang liwanag. Pero agad lang naman na tinanong ni Shu kung sino siya,
at nagpakilala nga ang lalaking ito bilang isang genie umano sa lampara. Matagal na akong naghihintay sa lugar na ito, wika pa nga niya. Pero muli nga siyang inilawan ng ating bida, kaya naman pasiga na tinanong ni Lishang kung hindi ba pwedeng patayin ng ating bida ang ilaw niya. Pero hindi nga nakinig sa kanya si Shu kaya tinak pa na lang nito ang kanyang muka, at sinabi na isa siyang genie mula sa lampara, at matagal na nga daw niyang hinihintay ang taong nakatadhana upang magbigay ng kahilingan. Malamang na kayong dalawa ang tinadhana na matagal ko nang hinihintay, wika pa nga ng lalaking ito, sabay utos sa kanila na sabihin ang kanilang kahilingan. Sige, mauna ka na muna, at ano ang iyong kahilingan, tanong naman ng ating bida. Kaya naman natawa na lang si Carol sa kanila. Agad naman itong sinabi na parang may mali daw yata, dahil siya nga daw ang nagsabi na banggitin nila ang kahilingan nila. Isa akong genie at mabibigay ko ang anumang naisin ninyo, at kung iingatan ninyo ako o ang lampara ko, ay tiyak na magkakaroon kayo ng magandang kinabukasan at malaking yaman, wika pa nga niya. Kung ganon ay gusto mo palang ilabas ka namin dito, wika naman ng ating bida. Sabay sabi na isa kang walang utak na kaluluwa, dahil nabunyag agad ang nais at plano mo, dagdag pa nga ng ating bida, kaya naman muli siyang nakatanggap ng negative points mula kay Lishang. Kasabay nga nito ay naisip ng ating bida na hindi pangkaraniwan si Lishang, dahil siguradong may dahilan nga daw kung bakit siya inabandona o tinapon sa lugar na ito. Naisip nga din ni Shu na dapat pa niyang paikutin ang utak ni Lishang, para malaman pa niya ang ibang impormasyon patungkol sa kanya. Pero tinawag naman nitong bata ang ating bida, sabay tanong kung hindi daw ba siya kilala ni Shu at kung bakit ganun siya makipag-usap sa kanya. Sinabi nga din nito na siya umano ang personal craftsman ni God Lu, at siya din ang gumawa sa The Mountain Shaker Armor. Ang Mountain Shaker Armor na tinutukoy niya, ay ang black armor na sinuot at binigay ng ating bida sa mga Imperial Dragon Guards. Bigla namang natahimik si Shu nang marinig niya ang pangalan ng mga black armor niya. Dahil hindi nga daw niya inaasahan na alam ng Peking Genie na ito ang pangalan ng Black Armors. Ang Black Armors nga ay tila magkakaugnay, at pag ginamit ito ng mga may suot ay maaari silang makagawa ng array of formation, na magagamit nila para labanan ang mga mas malalakas na kalaban. Maging si Zhang nga daw ay hindi alam ang pangalan o pinagmulan ng Black Armors na ito, habang si Duan Mo Huangqi naman ay napilitang tumakas, matapos niyang makita na gamit ng mga Imperial Dragon Guards ang Black Armors. At dahil nga daw sa madaming nalalaman si Lishang, ay kailangan niya itong bitbitin, at hindi na nga daw mahalaga kung totoo man na isa siyang craftsman o hindi. Pag hindi nga daw siya craftsman, ay gagamitin na lang niya ang kaluluwa ni Lishang upang alamin ang iba pang sekreto ng universe. Pero kung craftsman nga daw talaga siya ay tiyak na paldo ang ating bida. Matapos nang makita ni Lishang ang itsura ng ating bida, ay sinabi nito na walang hiyang bata umano si Shu, sabay sabi na din na ang aura umanong bumabalot sa ating bida, ay hindi aura ng taong may magandang iniisip. Agad na din niyang sinabi na mukhang mas mainam pang bumalik na lang sa lampara, at muling maghihintay para sa pagdating ng ibang tinakda. Pero agad nga siyang pina-absorba ng ating bida sa Mountain and River Seal, habang sinasabi na tinada na umano silang magkita, at hindi na nga daw si Lishang ang magdedesisyon kung nais niyang sumama kay Shu o hindi. Matapos nga niyang malagay sa seal si Lishang, ay sinabi ng ating bida na kailangan na nilang magpatuloy. Nararamdaman ko na ang hangin mula sa labas ng lagusan, wika pa nga niya, kaya malamang umano na malapit na din ang labasan. Ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay binuksan na ng ating bida ang pinto mula sa lagusan, at hindi nga sila makapaniwala na lumabas sila sa isang kwarto. Dito nga ay sinabi ni Shu na makapal na umano ang mga alikabok sa kwartong ito, kaya malamang na matagal nang walang naninirahan at nagpupunta sa lugar na ito. Sinabi naman ni Carol na malamang sa hideout umano ni Guchin ang bahay na ito, at malamang nga din daw na dito siya nananatili pag lumalabas siya ng Forbidden Land. Mukhang ganun na nga, wika naman ni Shu, dahil yun din umano ang kanyang iniisip, sabay sabi na malamang sa mga tao nga ang nakatira dito sa labas ng Forbidden Land. Dito nga ay sinabi din ni Shu na hindi nila alam kung gaano kalakas ang mga tao dito, kaya mas mainam umano kung maging low profile na lang muna sila hanggang sa makalabas sila dito. At sinabi naman ni Carol na makikinig at susunod umano siya sa nais ng ating bida. Pero matapos nang buksan ni Shu ang pintuan, ay masyado ang gulat ng bantay, agad na din siyang sumigaw upang marinig siya ng kanyang mga kasamahan, at sinabi na may 2 bilanggo ang lumabas ng Forbidden Land, sabay utos na din na ipaalam nila ito sa City Lord, at agad na huliin ang mga bilanggo. Agad na ding nagdating din ang mga sundalo ng city,
kaya nasabi na lang ng ating bida na mukhang hindi pala kaibigan ng mga tao sa labas ng Forbidden Land. Malamang nga din daw na ang mga tao mula sa Earth ay nahuli na din ng mga ito, kaya mas mainam kung magpahuli na lang din muna sila, upang malaman ang sitwasyon ng mga taong nagmula sa Earth, at para na din mang-alap ng impormasyon, na sinang-ayunan naman ni Carol. Dito nga ay sinabi ng ating bida na susuko na sila, basta wag lang silang sasaktan ng mga sundalo, na sinabi namang kahit pa ayaw nilang sumuko ay wala silang magagawa. Matapos nga silang mahuli, ay sinabi ng isang sundalo na maganda at gwapo umano ang bagong huli nila, lalo na ang may itim na buhok wika pa nga niya, dahil mas nais daw ng kanilang City Lord ang mabuhok, itim ang buhok. Maswerte tayo ngayon wika naman ng isang sundalo, dahil malamang nga daw na magkaroon din sila ng pagkakataon na matikman ang may itim na buhok, pag pinagsawaan na siya ng City Lord. At dahil nga sa mga sinabi nila, ay na-realize ng ating bida na nagmula sa Looniverse ang mga taong ito, hindi pa din talaga nagbabago ang hilig nila sa lalaki wika pa nga niya sa kanyang sarili. Ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay biglang umungol at nasarapan ang isa sa mga sundalo, kaya naman sinabi ng isa na masyado umano siyang tigang, dahil mga kamay pa nga lang daw ng ating bida ang nahimas niya, pero kinilabutan at nilabasan na siya. Pero agad naman siyang tumakbo palayo, habang sinasabi na sinumpong daw siya ng tulo dahil nasobrahan niyang magtungo sa bahay aliwan, at ang hindi nga nila alam ay kagagawa ni Shu ang lahat, dahil ginamit niya ang kanyang water element, upang makontrol ang mga likido sa katawan ng isang sundalo. Agad nga din itong sinabi sa ating bida, nakalimutan umano niya ang lahat ng mga nakita at narinig niya ngayon, hindi pwedeng malaman ng City Lord ang patungkol sa mga yun wika pa nga niya. Sabay sabi na wag umano siyang susubukan ng ating bida, dahil kahit pa maibigan siya ng City Lord, ay maaari siyang patayin ng sundalong ito. Ganun ba tanong naman ni Shu, sabay tanong na din kung may mga nahuli na din ba silang ibang tao, yung may mga kakaibang kasuotan tulad ko wika pa nga ni Shu. At oo wika naman ng mga ito, sabay sabi na mahigit 1,000 na daw ang nahuli nila nitong mga nakaraang araw, bukod doon ay nabalitaan nga din daw nila na madami ding nahuling tao, ang mga city sa kalapit lugar nila. Naisip naman ni Shu na madami palang city dito sa labas ng Forbidden Land, at mukhang hindi nga daw ito ang never-aging city na sinabi ni Meow Meow sa kanya, sabay tanong kung mayroon din ba silang mga hindi nahuli. At sinabi nga nila na mayroon umano silang hindi mahuli-huli, at ang batang babae nga daw na yun sa kanluran, ay pinatay ang mga City Lord sa Tangwon City, sabay sabi na masyado umanong malupit ang batang yun, dahil ito din ang unang beses na may nabalitaan silang baguhan na pumatay ng mga City Lord. Sinabi nga din ng isa na ang mga namatay umanong City Lord, ay nagniningning ang mga mata matapos makita si Xiao Yu, at pare-parehas nga daw sila na nais may kama si Xiao Yu, kaya naman mainam na namatay na din sila total ay masasamang tao din naman sila. Tigilan mo na yan wika naman ng isa, sabay sabi na katulad din niya ang mga namatay na City Lord, na masyado ang pagnanasa sa mga nahuli nilang tao. At bigla nga silang natigil sa pag-uusap, matapos makita at maramdaman ang aura ng ating bida, at nagliyab nga ang aura nito matapos malamang o ma-realize na si Xiao Yu ang pinag-uusapan nila. Naisip nga din ni Shu na malamang umano sa yun din ang dahilan, kung bakit nakatanggap siya ng madaming negative points bago sila makalabas ng Forbidden Land, sabay sabi na ang mga City Lord o lalaking yun daw ay nakikipaglaro sa apoy, at minamadali ang kanilang buhay. Sinabi nga din ni Shu na hindi naman daw siya nag-aalala sa kaligtasan ni Xiao Yu, pero hindi nga daw ibig sabihin ito na hindi na siya makakaramdam ng galit sa mga taong nagpapantasya sa dalagitan niyang kapatid. Samantala sa Copperhorn City naman, ay nababalot ng nakakatakot na aura ang buong mansion ng City Lord, kaya naman nanginginig sa takot ang mga tao na napapatanong, kung bakit umano lumalakas ang nakakatakot at tila nakakamatay na aura sa mansion. Napapatanong na nga lang din sila, kung kailan daw kaya darating ang elders mula sa Copperhorn Sect, dahil habang tumatagal ay mas nakakatakot na aura ang nagmumula kay Xiao Yu, at hindi na nga daw nila matagalan ang kasalukuyan nilang sitwasyon, na parang mga maliliit na daga at takot na takot sa harap ng dalagita. Samantala habang nasa loob nga ng mansion si Xiao Yu, ay may bigla siyang naramdaman, at bigla na nga lang din siyang napatanong sa kanyang sarili kung aura daw ba yun ang ating bida, sabay tanong na din kung bakit daw kaya tila pakiramdam niya ay nais niyang pumatay ng tao. Samantala makalipas pa nga ang kalahating oras, sa dungeon o kulungan ng Qixian City, ay pinupuri ng isa ang kasamahan niyang sundalo,
dahil makalipas lamang umano ng ilang araw ay halos napuno na ang kulungan nila. Pero sinabi naman ng isa na wag na umano siyang puriin pa, sabay sabi na ang huling 2 tao na nahuli nila ngayon, ay ipapadala niya sa kanilang City Lord. Ayusin ninyo ang pagbabantay at siguraduhing walang mangyayari sa kanila, wika pa nga niya, habang ang ating bida naman ay sinabi na mukhang ibibigay sila sa City Lord ngayon, pero mainam na nga daw yun para hindi na siya mag-aksaya pa ng oras, sa paghahanap sa City Lord ng lugar na ito. Tinanong naman ni Carol kung papatayin daw ba ni Shu ang City Lord, at oo, wika nga ng ating bida, na nais lang umanong makakalap ng impormasyon sa lugar na ito, bago hanapin si Xiao Yu, sabay sabi na malamang sa hindi malayo ang Tongwan City dito. Sinabi nga din niya na mas mainam umano, kung matagpuan din nila ang iba pa nilang kasamahan o kakilala, habang nangangalap ng impormasyon at patungo sa lugar kung nasaan si Xiao Yu. Sinabi nga din ni Shu na ang lahat ng mga taong nandito sa mundong ito, ay mga kriminal at mayroong mabibigat na kasalanan, kaya mas madaling kumuha ng impormasyon sa kanila pag ginamit niya ang kanyang kamao. Pero nanatiling ng tahimik si Carol, kaya sinabi ni Shu na sana ay wag isipin ni Carol na isa siyang demonyong mamamatay tao, dahil hindi siya kasing sama ng mga taong pinadala sa lugar na ito, upang mabilanggo hanggang sa sila ay mamatay. At ilang sandali pa ay tinanong ni Carol kung ano ang sinasabi niya, sabay tanong na din kung nais ba niya ng chichirya. May alak at tubig din ako dito, wika pa nga niya sa ating bida, na naisip lang naman na hindi pala nakikinig si Carol sa mga sinasabi niya, dahil abala ito sa pagkain habang nakatalikod. Pero bigla nga ding sinabi ni Carol na hindi kailangang magpaliwanag ni Shu sa kanya, kilala ko ang pagkatao mo, wika pa nga ni Carol sa ating bida, at hindi nga daw niya pag-iisipan ng masama si Shu. Talaga ba, wika naman ni Shu, habang iniisip na muntik na umano niyang makalimutan, na nakabalik na nga pala ang lahat ng alaala ni Carol patungkol sa kanya. Pero bigla ngang may sumigaw at tinawag na Brother Shu ang ating bida, sabay sabi na kailangan niyang ipaalala sa kanila na hindi soundproof ang lugar na ito, kaya dinig na dinig daw ang landian nila sa mga kalapit na kwarto. Kaya naman biglang nanggigil ang ating bida, at sinuntok nga nito ang pader ng kulungan, habang sinisigaw ang pangalang Chen Zuan, na napa-array na lang ding matapos mabingaw umano ang kanyang tenga. Nahuli at nakulong ka din pala dito, wika naman ni Shu sa kanya, pero sinabi lang naman ni Zuan na halos sumabog na umano ang kanyang eardrum sa ginawa ng ating bida, sabay sabi na hindi siya nahuli, dahil siya nga daw ang kusang nagtungo sa lugar na ito, upang mapasok ang kuta ng mga kalaban at makakalap ng impormasyon. At naisip nga ng ating bida na parehas umano sila ng plano ni Zuan, sabay tanong kung gaano na siya katagal dito, at kung bakit mag-isa lang din siya sa loob ng kulungan hindi tulad ng ibang selda. Sinabi lang naman ni Zuan na nais daw siyang ibigay ngayong gabi sa City Lord, kaya siya dinala sa kulungan na wala siyang ibang kasama. Sabay sabi na nais na daw sana niyang patayin ang mga bantay kanina, pero matapos nga daw niyang malaman na may gusto sa kanya ang City Lord, ay napagdesisyonan niyang mas mainam kung makita muna niya, ang taong nagkagusto sa katulad niya. At naisip nga ng ating bida na malamang umanong sa mata ng mga guard, ay magkakapantay ang kagwapuhan at ganda nilang tatlo, na hindi naman daw niya matatanggap dahil sa hindi nga daw niya ka-level si Zuan. Na agad namang tinanong kung bakit mag-isa din siya sa kanyang kulungan, at magkapareho nga din daw ang kulungan nila, at sinabi nga ni Shu na maging siya ay ibibigay din sa City Lord ngayong gabi. Kaya naman biglang natawa si Zuan na napapatanong pa kung seryoso ba talaga sila. Sabay sabi na nabalitaan daw niya kay Xiao Yu dati, na madaming lalaki at mga babae ang nagkakagusto sa ating bida, sabay sabi na mukhang bulag umano ang mga taong yun. Kaya naman biglang nabalot ng aura ang ating bida, at agad na din niyang pinilipit ang rehas ng kanyang selda, at matapos nga nun ay ang pagsigaw na lang ni Zuan ang ating maririnig. Habang si Carol naman ay nakangiti lang sa kanyang selda, habang iniisip na wala pa din talagang nagbabago sa ating bida, na hindi mapigilan ng galit kahit nasaan pa siya. Ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay sinabi ni Zuan na naging pabigla-bigla siya sa pagbibiro sa ating bida, at nakalimutan nga daw niya na ang rehas pala sa kulungang ito, ay hindi kayang pigilan ng ating bida. Sinabi naman ni Shu na tumigil na siya, sabay tanong kung nakita na ba niya si Negrito mula nung pumasok sila ng ruin, pero sinabi lang naman ni Zuan na hindi pa umano, at hindi din naman daw kailangang mag-alala ng ating bida sa kanya. Sa pagkakaalam nga daw ni Zuan, ay pare-parehas ang sitwasyon sa 7 cities dito sa ruin, kung saan ay wala daw mga maestro sa bawat lungsod,
at ang mga City Lord ay mga pick ng A-rank lamang. Sinabi nga din ni Zuan na may abilidad si Negrito, upang tanggalin ang abilidad ng mga kalaban na lumipad, kaya mananatili daw siyang ligtas, basta hindi lang niya makaharap ang mga maestro level. Sinabi naman ni Shu na mukhang madaming nakalap na impormasyon si Zuan dito, sabay utos na din kay Zuan na sabihin ang lahat ng alam niya, gayon na din sa mga sekta sa lugar na ito.